Oo, pwede. Grade 10 second quarter. Wait lang, tingnan natin kung anong ilalagay na ito. Kaya ko ba to? Ito na yung naghahanap guys ng vertex form kapag yung parabola meron siyang more than 1 sa x squared. So basically pwede mo siyang gamitan ng ng vertex form ulit. Siguro ko nga kaya nga tayo nandito eh. So meron tayong number 11 na. So sa number 11, tulan natin. Yan. Meron tayong y equals 2x squared plus 8x minus 1. So basically, saan pwede magsagot? Nang alin? Type mo lang dyan yung answer mo. Paano yung vertex? So, ito yung given. 2x squared plus 8x. Sabi natin pwede mo itong kunin lang 2 ways, no? Kung gagamitin mo yung vertex form or yung formula mismo ng pagkuha ng vertex na HK. So, pag kinuha natin using yung HK na formula, so yung H guys, that is negative B over 2A. So, yung B natin dito is 8. So, magkakaroon tayo ng negative, tas yung 8 natin yung B. Then, yung 2 times 2. So, magkakaroon tayo ng negative 8 over 4, which is negative 2. So, ito yung magiging value ng H natin, negative. So, which means, magkakaroon tayo ng negative 2. Then, as for K naman, ipa-plug lang natin yung negative 2 sa function natin or sa equation. So magkakaroon tayo ng 2 times negative 2 squared, then plus 8 times negative 2 minus 1. So pag sinimplify na natin to, unahin natin yung squared guys ha. So remember, meron tayong 2. Kapag yung base natin is negative pero even yung exponent, magiging positive yung sagot natin dyan or yung sign. So which means kung meron ka negative 2 times negative 2, that is positive 4. Then meron tayong positive 8 times negative 2, that is negative 16 minus 1. So we have 2 times 4, this is 8 minus 16 minus 1. So ano yung magiging sagot natin dito? Kung meron tayong 8 minus 16 minus 1, ano yung magiging value ng K? That is 9 ba? That is negative 9. Sabig sabihin, negative 9 dapat. Ito yung vertex natin. So sa case na to guys, ito yung ginamit natin using HK. Pero gamitan natin siya ng completing the square. So pag ginamitan natin ng completing the square, para makuha natin yung vertex form, or vertex form na natin. So sabi ko nga kanina guys, kung meron tayong given na to, pagsamahin lang natin yung may variable x. So kung meron tayong 2x squared dito, tapos meron tayong 8x, pagkasamahin natin yun. Tapos yung negative 1, usog lang natin ng konti. Then gagamitan natin ng completing the square. Remember, meron tayong b over 2, diba? Equals ganito. Sa completing the square. Pero meron ka ditong more than 1 na coefficient ng x. So ipa-factor out muna natin yun. So labas natin yung 2. Pag dinivide natin tong 2x squared by 2, yung matitira dyan is na lang, x squared. Then pag dinivide natin yung 8x by 2, may matitira pang 4x. So ito guys, maglalagay tayo ng plus blank. Then sa kabila naman merong minus 1. Then magma-minus din tayo dito ng blank kung anong nilagay natin dito. Pero remember, meron tayo ditong number na 2. So kailangan natin i-multiply sa 2 bago tayo mag-simplify. Ibig sabihin, kapag may number sa labas na naka-factor, kung anong ilalagay mo dito, lalagay mo dito, then i-multiply mo yan para balance. So which means, magkakaroon tayo ng 2. Then yung meron tayo ditong 4 as our b. Kung meron kang 4, divide 2, magiging 2. Yun nandito. Then pag in-square natin yan, magiging 4. So naglagay tayo ng 4 sa blank. Nalagay tayo dito ng 4. So meron tayong 2 dito, kinapi lang natin.
Then, kung ano yung nakalagay dito guys na number, kung positive, magiging plus, kung negative, magiging minus. Yun yung magiging pair ng x natin. So, dahil 2 yun, that is plus 2. Then, squared lang natin. Then, meron tayong negative 1, tapos negative 4, or negative 1 minus 4 times 2. That is negative 1 minus 8. Kasi yung negative 4 times 2, that is negative 8. So, magkakaroon tayo ng 2, tapos x plus 2 squared. Then, yung negative 1 minus 8, that is negative 9. So, ito na guys, makukuha na natin yung vertex. So, sabi natin, kung anong partner nito magpapalit lang ng sign. Kung meron kang positive 2 dyan, may negative 2. So, ito naman, din naman siya nakatabi ni y. So, kung ano yung number na nakalagay dyan, kung negative, hindi negative pa rin. So, babalik pa rin tayo dito sa negative 2, negative 9 as a vertex of this given. So, mas madali ito guys, actually, kasi formula na lang to eh. Pero kung pinapahanap yung vertex form, eto kukunin mo. Paturo sa factoring, di namin nakukuha mga klase namin. Anyways guys, kapag nahihirapan kayo sa factoring, meron tayo dyang playlist. Pakita ulit natin. TikTok ko naman ito eh. Wala naman kayong magagawa. Samain. Anyways, andito guys, meron dito mga sa fundamentals ko yata yung nilagay. Ito may math fundamentals, marami nakalagay. Ito yung mga need mo para medyo maganda foundation ng math mo. Anyways, kung kaya mo, hindi, ano sa'yo na lang yung kung aralin mo, hindi. Then pagdating naman sa factors, nasaan na ba yun? Nasaan na yun? Factoring yun, ito. Ito guys, yung ibang mga factorings, meron yung special products, like kompleto yan, like merong sa difference of two squares, then trinomial, binomial, mga ganyan. Ay mga ano, basta nandyan yan. Ganda ng thumbnail ko, anong totoo. Ayun, parehas lang kung ano nakalagay natin dyan guys, recycle din yan. Parehas lang yan guys, recycle din. Buto na yun dyan. Na-upload ko lang dyan yung mga videos. Kaya natatagalan eh. Okay tayo doon. Wait lang, continue na natin. Bago tayo mag-stop. So, let's continue na. Naintindihan niyo ba to? Kuya, dyan sa quadratic function vertex, paano po fraction yung vertex? Pag fraction, mamaya, baka makita, maano natin. Pero for the meantime, sagutin natin tong number 12. Long division meron nga tayo dun guys, madami. Pero kung may given, you can plug your given here. Pwede naman yan ilagay dyan sa comment. Then try natin sagutan. So we have number 12 na. X over 2 plus 1 over x. Hindi, madali nga lang to kasi algebra lang to eh. Mahirap pag word problem. Anyways, meron tayong given. So, solve for x pa rin. Mahirapan tayo na ito guys kasi anyways, kaya yan. I-LCM na lang natin. Di ba sabi natin we can solve it like two ways. Kung gusto mo mag-LCD sa isang side lang, kung LCM both side, mawawala ng denominator. So, basically, LCM na lang natin. So, we have x over 2 plus 1 over x equals 3 over 2. So, multiply lang natin both side kung ano yung LCM. So, meron tayong 2 na number dito. Meron ditong 1 sa katabi ng x. Meron ditong 2 sa right side. So, basically, magkakaroon tayo ng LCM ng coefficient which is 2. And for the variable naman, meron tayong isang x dito. Kailangan natin ilagay. Magiging 2x. Both side yun, i-multiply. So, para di ka mahirapan, divide muna bago ka mag-multiply. Or yung 2 divide 2, makakancel yon. Matitira yung x. So, may matitirang x doon, multiply mo lang sa numerator. Magiging x squared. Yan nga ni. Then, meron naman ditong x, guys. Tas x sa kabila. So, makakancel lang to. Pwede mo yung takpan para mas mabilis. Then, kung ano yung matitira, multiply mo lang sa numerator. So, meron tayong 2 times 1. Magkakaroon tayo ng 2 doon. So, equal sa kabilang side naman, ganun din. Kung meron ka ditong 2,
takpan mo lang yon, yung matitirang x. So yung x times 3 magiging 3x. So from here guys, pwede mo na to ilipat kasi quadratic. Kapag quadratic yan guys, ililipat mo lahat ng number na nasa right or nasa left. Depende kung saan mo gusto. Pero mas maganda kung positive yung x squared. So meron tayong 3x dito. So magkakaroon tayo ng negative 3x dito. 10 plus 2 equals 0. So magkakaroon tayo dyan ng quadratic, di ba? So ang quadratic yan, try mo siya i-factoring kung kaya mo. So tinuro ko lang paano mag-factor. Total factorable naman to. Pwede natin ulit-ulitin. So kunin lang natin tong last term kasi meron siyang factorable sila. So kung ito is positive 2, it's either positive times positive or pwede rin siyang negative times negative. Kapag positive yung sign ng last term or yung constant. So remember yung middle term natin, that is negative. So kung negative yung middle term, ito yung sign yung gagamitin natin. So which means magkakaroon tayong dalawang negative na pag inad natin is negative yung sagot na 3 dapat. So basically yung 2 factors lang naman ito is 1 times 2. So ito na yun. So negative 1 times negative 2, that is positive 2. And negative 1 times negative 2 plus negative 2, that is negative 3. So ibig sabihin na satisfy na natin yung middle term. So magkakaroon tayo ng factored form as x minus 1 tsaka x minus 2 equals 0. So from here, equate lang natin siya both by 0, yung mga factors na nakuha. So magkakaroon tayo ng x minus 1 equals 0. Pati yung kabila is x minus 2 equals 0. So magkakaroon tayo ng x equals 1. Then x equals 2. So magkakaroon tayo dito guys ng ganito. So gusto mo i-check kung alin ba yung solution dyan, yung can use checking syempre. So pag chinek natin yung guys, dapat masasatisfy natin both left and right na side na. So magkakaroon tayo dito guys ng x. Let's say gamitin natin muna yung x equals 1. So kapag x equals 1, pa-plug lang natin yung dito. So 1 over 2 yun. Plus 1 over 1. Kasi x natin is 1, di ba? Pinalag lang natin yung x dito. So magiging 1 over 1 equals 3 halves. So basically pag LCD mo is yung denominators ng fraction mo is magkaiba, kukuha ka dun ng LCD nila. So basically parang kukunin mo lang yung LCD nito, that is 2, then divide and multiply na lang ulit. So divide yung 2 sa 2 sa denominator muna, magiging 1. Tsaka mo siya i-multiply sa numerator, so magiging 1 pa rin. Then yung 2 divide 1, that is 2 times 1, that is 2 equals 3 halves. So magkakaroon tayo ng 1 plus 2, that is 3 over 2, which is parehas pa rin. Kapag naman ginamit natin yung kabilang side, that is x equals 2. Ay, ibang kabila. Ay, thank you Sir Rose. So magkakaroon tayo nito. So from here guys, magkakaroon tayo ng 2 over 2. Then plus 1 over 2. So basically magiging parehas lang naman to. Like yung 2 over 2, that is 1. Tapos kung meron tayong 1 half dito, so parehas lang siya neto na 1 tas 1 half. So which means magiging 3 halves pa rin tong left side pati yung right side. So ibig sabihin tama yung both solutions natin. Ay, may nag-send guys. Kanino galing yun? Hala guys, may nag-send. Na wrong send yata. Ay, thank you po. Na wrong send. So magkaroon tayo ng x equals 1 tsaka x. Kayo na galing yun guys. May nag-send na may Gcash siya. Hello? May naligaw. Kanina po yung galing nang ma-shoutout natin. Apa. So sa case na to, ay sa'yo ba yan Sir Walter? Galing talaga ni Sir Walter. Bait naman. Oo nga eh. May PM ka. Mamaya. Tingnan natin pagkatapos. So number 13 na. Thank you Sir Walter. Grabe naman. Total po, abos na rin eh. Nakakadagdag na yun. Laking bagay. So magkakaroon tayo ng square root of 20 minus square root of 5. Yes, meron. Kung gusto niya. Kung gusto niya yung teaching method ka guys. Sige lang. So parehas lang ito lang ginawa natin kanina.
Pwede mo ito i-distribute kung trip mo, pero mas maganda siya kung sa parenthesis pa lang nakasimplify na. So magkakaroon tayo dito ng square root of 5. Then ito guys, yung square root of 20, remember, pag pinactor out natin yan, pag pinactor natin yan, pwede maging 4 times 5. Then minus square root of 5. So sa case na to, meron tayong perfect square. Like, magkakaroon tayo ng square root of 5. Then yung 4 perfect square. Lalabas natin yun as 2. Then magkakaroon pa tayo ng square root of 5. Minus square root of 5. So from here guys, pwede natin ito i-combine. Kasi pareho sila ng radicand. Ganun yung concept ng radical guys. Wait Sir Jomer, thank you sir gifts. So magkakaroon tayo dito ng square root of 5. Then, ano bang sagot sa 2 square root of 5? Minus square root of 5. So magkakaroon tayo dyan ng sagot. That is, di ba sabi natin, pwede tayo mag-add subtract ng radicals pag parehas ng radicand. So remember, kapag wala ka nakikitang number dito, meron diyang invisible na 1. Same siya sa variables. So, magkakaroon ka ng 2 minus 1 doon. So, magkakaroon tayo ng 1 na lang. So, kahit hindi natin ilagay yung 1 doon guys, consider yan na may 1 dito. So, magiging square root of 5 na lang yan. So, mag-multiply tayo ng square root of 5 times square root of 5. Magiging square root of 25 yan. Which is magiging 5 na lang. So, ibig sabihin ito yung magiging sagot natin. So, which means, magkakaroon tayo ng letter C. Tadan! Pero ganun siya ginagawa actually. Madali lang yung radicals guys. Kung nahihirapan ka sa ganito, meron din ako dyang ginawa. Nasa ano. Actually, galing din yun eh. Kaya sabi ko nga, kung fundamentals lang. Meron tayo doon. Pang grade 9 yata ito. Pakita ko lang ulit. Pinaplug ko eh, syempre. Alam, nagpa-flip top. Nag-ghost touch. So number 14 na tayo. Ano bang trip niya pag-aralan? Gusto niyo ba mag long division? Pwede naman kayo pumunta din sa ano. Sa kung saan trip niya. Kuya, dyan sa quadratic functions, sa vertex, paano pag-fraction yung vertex? Kuya, domain and range po please. Grade 8 naman. Hindi, madali lang yan guys. Pero sabi ko nga sa inyo guys, kung pupunta kayo sa playlist ng Math Fundamentals, nandito yan guys, yung mga ano, makaka-help sa inyo yan. Para kung maka-encounter kayo ng same given, hindi na kayo mahirapan. Ito yung radicals ko dito. Ay, hindi ko alam, kahit ako nalilito ako sa playlist ko, dami na kasing nakalagay. Ito, radicals. Hindi yan. Ito guys, oh. Basta nandyan yan. I-explore nyo na lang kung trip nyo. Anyways, number ano na tayo. Pagkatapos lang na itong 1 to 20 siguro. Then, entertain na tayo ng mga trip nyo. Ayoko na ito project. Ito na lang. Iba na. Okay na ba to? Ito. So, number 14. So, let's say we have, ganito naman yung given. So, kapag ganito naman yung given, guys, part pa rin siya ng radicals, pero division na siya. So, pwede ka na mag-rationalize or mag-conjugate kapag may radical ka sa denominator. Ganito rin yung ginagawa kapag yung given is may imaginary, ibig sabihin complex number. Bawal kasi meron siyang complex or radical sign sa denominator. So, kailangan mo siya i-simplify. Which means, madali lang naman. Like, multiply mo lang to both side. Ay, both numerator, denominator by the conjugate. O, i-conjugate natin. So, magkakaroon tayo ng square root of 3. Then, minus 1. Magkapalit lang ng operation. Kumbaga, para maging difference of 2 squares to. Then, matatanggal na yung denominator na radicals. So, magkakaroon tayo dito guys. So, magkakaroon tayo ng 6 times square root of 3. So, yung pag-multiply guys na ito sa radicals, yung sa labas lang pag constant, coefficient, dito rin dyan sa ano, constant sa constant or coefficient. Yung number na sa labas. Kasi yung minamultiply lang natin sa loob, yun sa loob din. So, yung 6 times square root of 3, magiging 6 square root of 3 lang yan. Then, yung 6 times negative 1, that is negative 6. Over, ito naman guys, magkakaroon tayo ng square root of 3 times square root of 3. So, remember, meron tong 1 dito. Then 1 din. So, 1 times 1 is 1 pa rin. So, kahit hindi natin yung ilagay,
magkakaroon tayo ng square root of 9. Then yung 1 times negative 1, that is negative 1. So yun lang naman yung ginagawa guys kapag difference of 2 square. Ibig sabihin, pag pareha sila ng itsura pero magkaiba sila ng operation, difference of 2 square yan. Basta multiply. So kailangan mo lang i-multiply yung first 2 terms tapos yung first last terms. So syempre yung sign kasama. So magkakaroon tayo nito. Like magkakaroon ka ng 6 square root of 3 minus 6. Then over yung square root of 9, that is 3 minus 1. So yung 3 minus 1, that is 2. So magkakaroon ka ng 6 square root of 3 minus 6 over 2. So pwede mo pa ito ma-simplify. Sa pag-simplify naman ng fraction na may radical, yung sinisimplify natin, syempre yung nasa labas lang. Basta whole numbers. So which means magkakaroon ka ng 6 divide 2, that is 3. Meron pa tayong square root of 3. Then minus yung 6 divide 6, 6 divide 2, that is 3 rin. So pwede nga ito yung sagot mo. Pero kung gusto mo siya i-factor out, pwede rin kasi pwede natin ilabas yung 3. Parang ganito. Wait lang, may puzzle. So, pag gusto mo siya i-factor out, like, mayroon siyang parehas 3 sa labas na pwedeng i-factor out, magkakaroon ka ng ganito. So, pag dinistribute mo ito pa rin kakalabasan. So, 3 square root of 3, that is 3 square root of 3. Then, 3 times negative 1, that is negative 3. So, ganun siya ginagawa. Para dyan. Oh, last number 15 para matapos na to. Ano yung magandang given? So, para sa last, number 15, anong gusto niya? Rational equation? Or ganito pa rin? Or quadratic equation? Or vertex form? Ganun pa rin eh. Or simplify the expression. Yun na lang yung mga given na nandito. Para sa number 15. Actually, guess na to eh, di ba? Uy, thank you sa first gift. Vertex na lang. Sige, ito. Ito yung given. So, that is ano yung given? Yan. That is y equals to x squared minus 6x plus 5. So basically, kung kaya mo siyang isolve ng na yung may HK, edi yun na lang gawin mo. Kasi yun yung pinakamadali kasi ipa-plug mo na lang naman yung yung B tsaka C. AB natin. 'Di ba? Pero kung gusto mo siya using vertex form, hindi gagawin natin. So completing the square lang. So sabi natin, may may variable x, pagkasamahin lang. Then yung constant ilalabas. Then gagamitan natin ito ng completing the square. So yung negative b lagay natin. Negative b. P over 2. Tapos magkakaroon tayo ng square, then replace. So yung b natin guys dito is negative 6. So negative 6 divide 2, that is negative 3. Then negative 3 squared magiging 9. So magkakaroon ka dyan ng y equals x squared minus 6x plus blank. Kung nilagay natin dito, meron tayo ditong plus 5. Para maging balance, magkakaroon ka ng minus blank kasi nasa isang side lang sila. So magkakaroon tayo ng 9 sa blank, tapos 9 din dito. Then factored form na ito guys, kung ano yung nakalagay dito, yun magiging pair ng variable natin. So meron tayong x dito, then meron tayong minus 3. So magkakaroon ka ng minus 3 dyan, then squared mo lang. Then meron kang 5 minus 9 integers, magkakaroon ka ng negative 4. So from here, makukuha na natin yung vertex. Kung negative, magiging positive. Then kapag negative yung dito sa labas, negative na yan. Kasi hindi siya ka-partner ng y. So pag nilipat mo tong negative 4 dito sa left side, magiging plus 4 to. Magka-partner sila ng y. So yung y plus 4, partner siya, magiging negative yun. Ito kasi hindi siya ka-partner, sa labas na siya.
Anyways, kapag vertex yung HK na yung ginamit natin, so lagay na lang ulit natin. So sa H, that is negative B over 2A. So yung B natin, that is negative 6. So magkakaroon ng negative, tsaka negative 6 over 2 times 1. Kasi 1 lang yung A natin. So that is negative times negative, that is 6 over 2, which is 3. Ito yung vertex natin. Yung H natin is 3. Then para makuha, para makuha natin yung K naman, that is pa-plug lang natin f of 3 sa given. So magkakaroon ka ng 3 squared minus 6 times 3 plus 5. So this is 9. Negative 6 times 3, that is negative 18 plus 5, that is 9 minus 18, that is negative 9 plus 5, that is negative 4. So pares pa rin sila. So kung saan ka mas dadalian, pero kung kailangan kasi ng equation, ito gagamitin mo eh. Pero pag pinapakuha lang yung vertex, kahit ito na lang pwede na yan. Gets yun. Gets yun guys. Sagot dyan. Ito pala, equation pala pinapakuha. Mali, napindot ko. Napindot. So bali magiging x minus 3, then squared, then minus 4. Equation pala pinapakuha. Vertex form. Anyways, ito siya ginagawa. Okay na, ang gagawin na